Hello mga ga, meron kasing nagtanong sa atin na pwede ba gamitin yung wire west natin sa pag-cut and fold ng ating mirang. Mga ga, mas madali pa yung paghalo natin at maganda pa yung outcome. Wire west po yung ginagamit ko dito, hindi spatula. Pero gagamit naman tayo ng spatula. Pero pang finish na lang na para yung bandang gilid at ilalim ay mas crepe din natin. So, kumpletuhin na natin ito. Lagyan na natin ng recipe. Dito mayroon akong 10 piraso ng egg yolk at mula ito sa large na itlog. Lagyan ng 3/4 cup ng white sugar at 1 tablespoon ng vanilla extract. At haluin lang natin para madurog talaga yung ating egg yolk. At lagyan natin ng 1 cup ng evaporated milk. Pwedeng gumamit dito ng fresh milk at 1 cup na mantika. Canola oil lang po yung gamit ko. Kung meron kayong mga chiffon oil ng achievers ay pwede talaga ditong gamitin. Mas lalong lumambot yung ating mga chiffon cake pag isisi, chiffon oil yung gamitin natin. At tinunaw ko lang yung mga dry ingredients natin bago ko nilagyan ng cake flour. 3 cups na cake flour yung kailangan natin dito at 1 and 1/2 tablespoon na baking powder. At naglagay pala tayo dito ng 1 teaspoon ng iodized salt. At haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa kuminis yung ating mixture. At ganito lang yung consistency ng ating mixture or ganito lang kalapot. At hindi ko na ito sasalain kasi makinis na. Itabi ko lang muna ito. Dito na tayo sa ating mirang. So dito meron tayong egg whites. 10 piraso ito at mula din sa large na itlog. Lagyan ko lang ito ng 1 teaspoon ng cream of tartar. At para maganda talaga yung alsa ng ating egg whites mga ga ay kailangan yung ating egg whites ay hindi po yan mahaluan ng egg yolk. At yung ating bowl at yung attachment ay kailangan po ay dry ho yan. Para hindi mapatay yung ating egg whites at nang sa ganun ay maganda yung volume niya. At paunti-unti lang yung paglagay natin ng ating 1 cup na asukal na puti. And then, pag naubos na natin na nailagay lahat yung ating asukal, ay batihin lang natin ito ng mga ilan pa na minuto hanggang sa makuha natin yung hinahanap natin na consistency ng ating egg whites na yung nasa medium stiff peaks lang tayo. Na yung hindi lang masyadong matibay. At ganito lang yung hinahanap natin mga ga, na medium stiff peaks lang yung ating mirang at nang sa ganun ay hindi din tayo mahirapan dito sa pagpo-fold. At kukuha lang tayo dito ng konti, mag-tempered lang muna tayo dito ng konti dito sa ating cake batter mixture. At ito nga ay gagamit tayo ng wire whisk. Para sa akin, mas madali nga na ito yung gamitin na panghalo natin kaysa spatula. Mas madali pa itong gamitin, mas madali pa yung paghalo natin. At syempre, dahan-dahan lang din yung pag-cut and fold natin dito sa ating mixture. At hinati ko lang yung ating mirang sa 3. At pag nag-fold na yon or nag-mix na yung mga nilagay natin, ay pwede na natin iubos lahat yung natira pa natin na mirang. And then, cut and fold lang yan ng padahan-dahan. Mas namadalian pa ako or mabilis pa ako makapag-cut and fold or ma-mix yung ating mixture dito pag wire whisk yung gagamitin natin. Pero gagamit din tayo dito ng spatula ha para din yung mas-crepe din natin yung mga bandang gilid at yung ilalim. May mga mixture tayo diyan sa ilalim at gilid na hindi maabot ng ating wire whisk. Kailangan ay gamitin din natin yung spatula pero pang finish na lang po. At kailangan mga guy, huwag lang po natin itong ma-overmix. At medyo marami yung ating recipe na ito kaya makagamit tayo dito ng dalawang 4x7 ng cake round pan. At nilagyan ko ito ng parchment paper. At sa puntong ito mga ga ay kailangan ay mainit na yung ating oven ha bago natin ito isalang. At kailangan din ay maisalang na natin ito agad. At dahil medyo makapal yung ating mixture, kaya ay yung init ng aking oven dito, 170 degrees Celsius, at naluto ko ito sa loob ng 60 minutes. At nang ito'y pwede nang mahawakan na hindi na masyadong mainit, ay pwede na po natin itong i-unmold, kuhanin natin sa kanyang mga molder.